namin sa downtown. Paiba-iba talaga dito sa Calgary. Malamig, tapos mainit. Ngayon, mainit. Nag-ice cup nga kami. Or cold brew, diba, na drinks. So, ito yung downtown dito sa Calgary. Pupunta tayo ngayon sa Field Law para sa closing. Ay, sabihin namin mamaya kung magkano yung usually nilang rate pag nagko-close ng real estate purchase. Residential. I don't know kung commercial kung magkano. Nasaan na ba tayo? 2nd Street saka 4th Ave. Anong nandito? Canada Place. May nakalagay dyan, Canada Place. I think pumupunta dyan si Mama para sa pension niya, no? Parang yan yung pinupuntahan niya. So, maghahanap kami ng parking. I think so, yeah. Maghahanap kami ng parking dito. Sana meron. Pero malayo-layo pa naman. Kaya sana makahanap tayo banda doon. Sana may parking dito. Wala. Shoot, wala. Bastos. Kasi mababa na. Ikot tayo na. Kabila. Tingnan natin. Ayan yung train din. So kung yung Field Law, nandun yung the core, yung downtown core, tapos Shoppers, Drug Mart, ayan. Then dito na may TD, and then sa harap is yung Field Law. Itong building na to, pataas. 4th floor. So wala talaga kami mahanap na parking doon. Dito na lang. Again, this is Field Law here. Sa side naman to kung saan nasan yung Holt Renfrew. Kasing building ng Taste Market. Yung Taste Market. Safe ito. Dyan. Here you go. And then you can give those to Savita. Okay. Okay. So, i-meet lang namin yung lawyer para close. Ma-process na yung closing. So, anything real estate related, okay na tawagan niyo yung Field Law para ma-assist nila kayo. So, let's say, right now, mag-close kami dun sa bagong bahay. Sila yung ginamit namin. Not working. I know. Huwag na. Kakatapos lang namin. Press M. Main. Kakatapos lang namin. Napagod kami. Ang daming pinirmahan. Parang dami nga. Kasi yung first time na hindi bangko yung dinaanan namin. Oo. Kaya, or bangko naman siya. Kaya lang ibang... Private lender, Yeah, kumbaga. private lender. So, medyo madami kaming pinirmahan. As in, ang dami. Napagod kami. Kasi usually pag sa bank, 2 or 3 documents, dan na. This one, I think mga 5. Mga ilan na kopya din. Yeah. Paulit-ulit. So, nandito na kami sa car. Kakatapos lang namin. Tapos, yun nga yung nabanggit namin. Sobrang daming pinirmahan. So, yan yun. Ito yung copy namin. Pero mas madami pa. Ganyan na amount, pero 3 beses. Oo. So, ibibigay ko lang sa inyo kung magkano ang
legal fees nila. So, nasa 1,400. Kaya kung kung gusto nyo yung service nila, 1,400 yung sinisingil nila. Plus GST. And then, merong mga estimated disbursement. Kasi, let's say, yung title insurance, yung contingency, i-return naman nila yon pag closing, pero may 300 kaming provide sa kanila just in case. And then sa disbursement din merong GST, 515 para pag register transfer of land, tapos 415 para naman sa register ng mortgage. So i-total nyo na lang yun. Okay yung pag-asikaso, yung legal assistant, si Sim, sobrang bait and talagang on top siya parati. Disclaimer lang, hindi kami affiliated doon. Yeah, sariling comments namin itong nandito sa video na to, at share lang yung information na nakuha namin. Oo, kasi kung halimbawa naghahanap kayo ng magko-close ng lawyer na magko-close ng purchase ng property nyo, I highly recommend Field Law. Dito lang naman siya sa downtown. Madami namang parking. And then, kung gusto nyo mag-commute, nandyan lang siya malapit sa Coors. Diba? Core? The Core? Downtown The Core. Kaya, yeah. Madaling ma-access kumbaga. Oo. Ewan ko lang kung may discount ako kung halimbawang banggitin nyo yung pangalan ko. Pero, wag na lang. Baka wala rin namang discount. Kaya, okay lang. Basta, yun lang. Okay yung experience natin, diba? Thorough sila at talagang alam nila yung ginagawa nila. Oo. So, yun na lang muna. Kanina, nag-home orientation tayo. Tapos ngayon naman, nag-closing na. Although, advanced talaga ang pag-close natin. Pero buti nga advanced na kasi sabi nung lawyer yeah. na minsan napepending yung pag-transfer ng funds. Kaya may scenario na nangyayari minsan is dahil hindi nakuha yung funds, at kung kailangan nung potential na bibili na lumipat na agad dahil halimbawang hindi na sila pwede magstay doon sa tinitira nila, or naka-line up na yung movers nila, ganyan. Yeah, yung option is maging tenant sila doon sa sarili nilang bahay temporarily hanggang sa ma-transfer yung funds. Oo, mataas din yung interest. Kaya, kaya parang kung maaari, syempre iiwasan natin yun, pero may option naman kung sakali mangyari. Pero in this case, maaga-aga naman yung pag-submit namin ng mga files, documents, lahat-lahat. Kaya knock on wood, hindi mangyari yun sa side naman na hindi mag-push through yung funds. Oo, kasi sabi niya nangyayari daw talaga yun. Ewan ko lang kung may nakakapanood neto kung nangyari din sa inyo. Kaya hopefully sa amin hindi mangyari kasi sobrang ahead of time talaga ahead of time naman, saka malaki-laki yung allowance na mag-transact at asikasuhan yung mga kulang kung sakali man. Yes. So yun na lang muna, no? Kung may mga questions pa kayo, please comment down below para ma-talk namin ni Alex. Yeah, kasi nire-review namin yung mga comments nyo at talagang gusto namin tumulong sa mga first time home buyers. Kaya mag-comment lang kayo para at least who knows, sa mga future talks namin maging subject line namin yun. Oo nga. So, I guess, yun na lang. I guess until next time. Bye. Bye.